Tutol naman ang ilang commuter group sa mas pinalawig na no-window hours sa number coding scheme. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Elvira Medina ng National Center for Commuter Safety and Protection. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Rafi, at sa mga tagapanood natin. Opo, bakit po sa tingin natin hindi po pabor sa mga kapuso yung commuter na extended no-window hours na number coding scheme dito sa Metro Manila? Alam niyo, dapat sa anumang bagay na ating ginagawa, mayroong tinatawag na valuation yan. Titingnan natin kung yung ilang minuto na sinasabi lang na pabilis ay totoo nga, kailangan i-validate yan doon sa normal, tinatawag nating normal mobility. So doon sa mga araw at oras na normal na nangyayari. Dahil ngayon abnormal situation pa tayo, dahil doon sa long weekend, at yung iba, dinerecho na yung bakasyon. Katulad ng sinabi ni Superintendent Gadiola, no? Makikita natin yung sa Lunes. Pero noong bago pa tayo nagbakasyon, na ito ay pinatupad, nakita na namin, mayroong hindi lang impact yan. Mayroong, sabi ko nga, yung sinasabi lang 3 minutes o ngayon ay 11 minutes. So, what is the price of that? Number one, marami pong tumawag sa amin, mga magulang, natural na maaga isinasama ang mga anak. Dahil karaniwan po, yung lalo na sa private school, mga 2 o 3 anak nila ang inihahatid ng magulang sa eskwela. Kaya ang nangyayari po, ngayon, inihahatid nila ng bago mag-alas 7 ng umaga at kinakailangang maghintay hanggang alas 8 ng gabi. Ang mga bata bago maiwi. So ang sinasabi niyo po, dapat holistic yung approach natin dito. Quality of life, lalo na nasa mga elementary at high school na bata. Opo. Yan po, isang dapat i-consider ng ating namumuno. Pangalawa po, mayroong mga, alam naman natin, 90% ng ating ekonomiya ay micro and small industries, yung tinatawag natin SME. Mayroon pong mga nagpahiwatig sa amin sa Facebook at sa email at sa text po na sila ay mga maliliit na mga nangangalakal, mga nanggagaling po sa north at saka sa south. Ang ating pong kinakain sa ating hapag ay nanggagaling sa ating mga farmers at hindi po malalaki ang ating mga farmers. So, Ginang Medina, maputol ko lang po kayo. Opo, Ginang Medina. Nanggagaling sa out of town at dumarating. Ang isang araw po na mawala sa kanila ay napakalaki ng impact. Opo, Ginang Medina. Dapat po isipin mabuti ano yung naging economic setback ng ating ekonomiya dahil sa ginawang yan. Noong nakaraang linggo po, may mga nakasabay ako na nag-UV Express po kasi kami. May nakasabay po akong mag-asawa. Mayroon po silang schedule ng delivery ng handicraft para sa Pasko sa isang mall. Mayroon ang mga mall na definite delivery day and time. Na hindi ka pwedeng hindi sumunod doon. Dahil kung hindi ka susunod, hindi natatanggapin ang iyong kalakal. Ginang Medina, so ang sinasabi po ninyo... ay mayroon daw fiera na dating ginagamit Ginang Medina, Ginang Medina? Ang ginawa nila, nirentahan nila yung likod. Ginang Medina, ang binabanggit nyo po rito, dapat holistic yung approach dito sa problema ng ito at hindi lamang ibase yung success or hindi pagiging successful ng programang ito sa speed ng mga motorista dyan po sa EDSA. So dapat po ay pag-isipang mabuti at yun nga, holistic yung approach dito sa problemang ito yun ang binabanggit nyo, Ginang Medina. Inconsiderate. Yung mga ganong ginagawa natin na hindi tinitingnan, yung mas maliliit talaga. Yung ang ginagawa po ngayon, yung binabayaran natin na road user staff, nagbabayad tayo niyan. Pero ang ginagawa na, pinaprohibit yung mga tao na gamitin, yung mga kalsada na ang ginamit sa paggawa ay pera ng bayan at ang nagme-maintain ay pera ng bayan. Pero tayo mismo ayaw paggamitin nung ating mga pinaghihirapan. Well, anyway, siguro po talagang marami pa tayong pwedeng i-discuss dito sa problemang ito at nabanggit nyo pa mo, dapat talagang mas malawak yung ating pananaw sa isyong ito at hindi lamang yung speed ng mga sasakyan dyan naman po sa pangunahing kalsada ng EDSA. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Elvira Medina ng National Center for Commuter Safety and Protection.